Fear says you're not enough. The walls are too high. The giants are too strong. The battle is too great. But fear was never the end of the story. Because when God calls, He also strengthens. Through rugged terrain, across uncertain ground, into the dark valleys of life, He gives courage to keep moving forward. When the journey feels too long, when the path ahead is unclear, when every step demands more than we think we have, God goes before us. Strength for the journey, faith for every step, courage for the calling. Okay, magandang hapon po sa atin lahat. Pwede mo batiin yung katabi mo, sabihin mo magandang hapon. Sabihin mo, welcome sa Victory Lukban. And bubuksan po natin ang bago nating serye at pinamagatan natin The Call to Courage o ang tawag na maging matapang. May katabi ka bang mukhang matapang? Yan. Yan. Sino ba talaga sa inyo, Ate Myla o Kuya Aga? So, again, pag-uusapan po natin ang apat na linggo, pag-uusapan po natin ang libro ni Joshua o ni Joshua na in times of our transition, in times of our uncertainty, in times of our opposition, God called us to be courage. And alam naman po natin na ang libro ni Joshua ay binibigyan tayo o tinuturuan tayo para maging matapang. Tanong, in your season, what is your greatest fear? Sa sitwasyon mo ngayon, kung ikaw ay magulang, single, may asawa, campus, ano yung iyong pinakatatakutan? Ito ba ay kalusugan? Ito ba ay relasyon? Ito ba ay sitwasyon? Or ano pa ba? Or business? May survey po ako. Yung isa sagot niya, my greatest fear right now is being far from the Lord. I have experienced life without a deeper relationship with God. And during that time, I felt completely lost. No matter what I achieve or possess, I never experienced true peace. Now I know that genuine peace is found only in Jesus. Even in the midst of life challenges, that's why my greatest desire is to remain in Him every day. Meron ba sa inyong ganon na ang takot niya ay yung mapalayo siya sa Panginoong Diyos? Kasi nung time daw yun, maybe she attending the church, maybe alam naman niya na may Diyos, pero hindi daw ganun siya kalapit, intimately sa Panginoon. So nakuha niya yung mga bagay na gusto niya, pero yung tunay daw na peace ay tanging natagpuan niya lang doon sa relasyon niya sa Panginoong Diyos. Yung isa naman, sabi niya, good afternoon po. Ang pinaka-greatest fear ko ay losing my parents and ending my life in this world without God is my greatest fear above all. Yung mawala daw yung kanyang mga magulang. So nga, tanda ko na nung bata po ako, parang 10 years old ako, nakita ko yung tatay nung kaibigan ko si Boogie, namatay. Nung namatay po, iyak na iyak po talaga ako. Sabi ko, tapos hindi pa po ako Kristiyano pero napadasal na ako. Sabi ko, Lord, ayaw ko mamamatay tatay, nanay ko, pati tito ko, pati mga pisang ko, pinagprayan ko po talaga na iyak na iyak po ako noon. Eh sino tito may ganon?
Nung pandemic, naranasan po natin yan, tama? Yung mga mahal natin sa buhay, bigla na lang, all of a sudden, nabalitaan natin na wala. And that's his greatest fear. Ito naman, sabi naman ng isa, ang greatest fear ko ay yung family members ko ay hindi tuluyang makakilala sa tunay na Panginoon. Ang aking anak, ang aking nanay, ang aking mga kapatid, habang sila ay nabubuhay. Parang ang greatest fear naman niya ay hindi makakilala yung mga mahal niya sa buhay. So, in our life, pag-uusapan po natin, even in time of Joshua, kasi nagkameron po siya ng matinding transition in life. From asa, di ba, yung asa lamang, ngayon, God giving him a big responsibility na i-lead yung mga Israelita doon sa tinatawag na Promised Land. And same thing to us. Meron pong mga takot tayo ng ating buhay. Tama ba? Parang nalungkot naman kayo lahat. Sino dito? Lahat malungkot tayo. Ano parang... O sige, sino po dito may takot ka? Ang tanong ngayon, kung may takot tayo, saan naman natin kinukuha yung ating pagiging matapang at pagiging malakas? Kasi ito pong libro ni Joshua, hindi lang po sinabi dito na matakot tayo, but sinasaad po dito na meron po tayong pinagkukunan ng ating tapang at ng ating pong kalakasan. At ito po yung pag-uusapan natin. Can we all stand up and let us read the Word of God in Joshua 1:1-9. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people into the land that I am giving to them. To the people of Israel, every place that the sole of your foot will tread upon I have given to you, just I promised to Moses, from the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, to the great sea toward the going down of the sun shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life, just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. Be strong and courageous, for you shall cause these people to inherit the land I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success. Wherever you go, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. I have not commanded you, be strong and courageous, do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po manalangin. Panginoon, tinataas po namin ang sarili namin sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin na buksan mo ang aming isipan, ang aming mga puso, ang aming tenga, na sa aming pakikinig ng iyong salita. Dalangin namin, Diyos na banal na Espiritu, kami ay gabayan mo, turuan mo, even in time, Lord,
na ang iyong salita ay makasakit sa amin, na ito'y magdulot ng paghingi namin ng tawad sa iyo, aming Panginoon. Baguhin mo po kami. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming pakikinig. In Jesus' name, amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. Sino po ba ito? Si Joshua. Sino po dito kilala niyo si Joshua? Hindi po siya yung nagawa ng malaking barko. Si Joshua po ay a trusted soldier, the commander who defeated the Amalekites while Moses held up his staff, and one of the original 12 spies who knew 40 years ago that they could conquer the land. So kung makikita po natin, si Joshua po, siya po yung kanang kamay ni Moses. And even ito pong time na to, yung naging commander po siya, yung time na nakikipaglaban sila sa Amalekites, nung nanalo sila sa Amalekites, ang commander po nun, si Joshua. Remember yung story na nakataas yung staff ni Moses. Nandito si Aaron, nandito si Ur. Pagka nabababa yung staff, natatalo sila. Pero pagka itinaas, nananalo sila. And hindi lang yon, original spice po siya. Hindi po siya Spice Girls. Spice Boy po sila. Corny. Ba't ko nga ba nabanggit pa yon? Pero sa 12 po na pinadala po doon sa lupang pangako, yung 10, nakita nila na maganda yung lugar, pwedeng sakupin, pero para sa kanila, hindi kayang sakupin dahil sila ay katulad lang ng mga tipaklong pagka kinalaban nila yon. Pero yung faith ni Joshua at ni Caleb, sabi nila, kaya nating i-conquer yung lugar na yon. But the Israelite, again, matigas ang kanilang ulo. Kaya ang nangyari po, for 40 years, sila po ay nagpaikot-ikot doon sa wilderness. And now, ito na po yung senaryong ito. But in verse 1, sabi po dito, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. Nasa senaryo po siya ng opposition, uncertainty, and fear. Sino ba naman ang hindi matatakot? Kumbaga, naandun siya sa shadow nung leader niya. At sino ba naman itong si Moses? Siya lang naman po yung naghati nung dagat. Siya lang naman po yung nakipaglaban kay Pharaoh para alisin ang mga Israelita doon sa tinatawag na Ehipto. And alam po natin na marami po siyang ginawa na talagang ma-amaze ka kung sino po si Moses. Joshua feels burden in his leadership. Joshua was in transition, faced opposition, uncertain, inadequacy, fear. So in this situation, kumaga parang ang dating, ang bigat ng kanyang dinadala. There's a transition. Sino po dito, parang last week, kinausap po namin yung mga graduate. There's a transition. From pagiging estudyante, now, sila ngayon ay mga single, professional na. Yun, palakpakan natin mga single. Yeah! Pero yung transition po ay hindi madali. Kung noon, sila ay humihingi lang ng baon sa kanilang magulang, ngayong graduate na sila at nagkameron na silang trabaho, is a big responsibility na hindi na sila manghihingi. Yun, no? Nakapating si Ate Lisa. But sabi namin, sa unang sweldo, kayo na yung magbibigay. Ano pinagdadaanan nila? Maybe uncertain into the future. A big responsibility.
Sino dito, nung mag-aasawa ka, ayan, sino po din may mga asawa, yun. Excited ka nung mag-aasawa ka. Pero ngayong may asawa ka na, mas lalo kang excited at masaya. Siyempre, palakpakan natin yung mga may asawa. Di ba? Ang gusto ko lang pong ipabatid, pagka nagkakameron transition, may excitement and the same time, merong fear. Kasi unang-una, excitement kasi panibago na naman responsibility, panibagong leadership yung iyong gagawin. But in the same time, may fear, baka kasi hindi mo kayang gampanan yung new responsibility or new season in life na meron ka. And this also happened to all of us. Anumang aspeto ng buhay, dumadaan tayo dun sa tinatawag na transition. And ngayon po, kung meron tayong fear, what is your greatest fear? Kanina tinanong natin, ano yung pinakantakot mo sa ngayon? Ako siguro, pagka tinanong ko, ang takot ko yung kalusugan na meron ako. Kaya lahat na ng sports, pinipilit kong pasukin kung saan ako magpipit. Ngayon naman, nag-swimming naman ako with my coach Trevor. Ay kasi, kumbaga, hindi ako, yung pickleball, nung una gusto ko eh. Pero ngayon, parang hindi ko makita yung sarili ko ngayon naman. Bakit? May takot ako for my health. And lahat po tayo, may kanya-kanyang takot. Nung last time, yung anak ko pong panganay, nag-JS prom. So yun, makeup, pagka-makeup, picture kami. May nag-send ba naman member, sabi, Pastor, bantayan mo na yan. Oh, so nga, baka may malig. Napatingin na ganun. We have fear. Pero tanong, saan po natin kinukuha yung lakas at tapang na meron po tayo na harapin itong takot na meron tayo? So name it. What is your greatest fear? Ang tanong, saan po natin kinukuha yung tapang natin at lakas natin na para harapin ito? 3 things po na matututunan natin sa salita ng Panginoon, or 3 P's: the promise, the precept, and the presence. First, the promise, or hold in God's promise. Joshua 1:2. Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, you and all the people into the land that I am giving to them, to the people of Israel, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses. Then in verse 4, pinakita na po dito kung ano yung mga boundaries from the wilderness and this Lebanon as far as the great river, the river Euphrates, and all the land of the Hittites, to the great sea toward the going down of the sun shall be your territory. So yung pangako ng Panginoong Diyos, dito daw po kinukuha natin ang ating tapang at ang ating kalakasan. Nung time na nagmumuni-muni si Joshua, hindi po sinabi ng Panginoon, okay lang dyan, mag-relax ka dyan, at ako na ang lalaban para sa'yo. Hindi, sabi po ng Panginoong Diyos, tumayo ka dyan, Joshua. Harapin mo at i-conquer mo yung land na para sa inyo. There's a promise of the Lord that is given to Joshua.
And same thing to us. We have the Bible. At ang nakasulat po sa librong ito ay ang mga pangako ng Panginoong Diyos sa atin. Na ito po ang magbibigay sa atin ng tapang, ang magbibigay sa ating kalakasan na harapin yung mga takot na meron po tayo. We are not using our physical eyes. Pagka yung physical eyes po ang pinairal po natin, ano po makikita natin? Pag humarap ako sa salamin, ayun na, lalo na ako natakot. Sabi to, arise, take step, and conquer the land. Sabi niya, I have given you every place where you set your foot. So sabi doon, itong lugar na ito, every time you step, your soul step, it is your place, it is your land. Yung territory po, hindi po usapan ilang daang ektarya lamang po. Pagka sinukat nyo po ito, around 200 million hectares daw po. Sabi po dito, every place that the sole of your foot I will tread upon, I have given to you. God does not use the future tense. He doesn't say, wherever you step, I will eventually give it to you. Hindi po yun ang sinabi niya. He used the perfect tense. He says, I have given it to you. It is already a settled reality. Yung salita po ng Diyos is a settled reality. Hindi po ito assumption. O hindi po presumption. May basehan po si Joshua na itong pangako ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Presumption demands that God blindly bless where we wander. But promise empower us to step onto territory He has already legally signed over as settled beforehand. Hindi po siya presumption na subukan ko kayang gawin to at gawin to, then mangyayari. But it is already written, the promise of God. Yes, may mga plano po tayo, pero may will na po ang Panginoong Diyos para po sa ating mga buhay. Ang tanong, are we willing to step our foot para po doon sa pangako na ibinigay na po sa atin ng Panginoong Diyos? Faith is not testing God to see what He might do. Faith is stepping out on the settled reality of what He has already declared and done. God has already promised and provided, but we have to walk in faith to possess it. So kung may pangako po ang Panginoong Diyos, ang kailangan daw po nating gawin ay manampalataya at mag-step doon sa kanyang pangako. There's a lot of promises that God given to us. Joshua 1:9, for the Lord God will be with you wherever you go. Matthew 28:20, surely
I am with you always to the end of the age. Promise of His presence. Promise of His word that never fails. Isaiah 55:11. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire. Promise of His strength. Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthened me. Promise of His peace. Peace I live with you. My peace I give you. Do not let your heart be troubled. Promise of His provision. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Promise of guidance. Trust in the Lord with all your heart, and He will make your path straight. Promise of His purpose. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. We can get our strength. We can get our tapang or courage into the promise of God. Tanong, ano po ba yung pinangako sa iyo ng Panginoong Diyos? Ano po yung pinangahawakan natin pangako? Kung meron tayong takot, kanina tinanong ko yung takot. Again, ang antidote po doon sa takot na meron tayo ay ang salita ng Panginoong Diyos na magbibigay po sa atin ng kalakasan at ng katapangan. Second, the precept or God's word. What in God's purpose? Walk in God's purpose. Verse 6, be strong and courageous, for you shall cause these people to inherit the land that I swore to their father to give them. So sinasabi dito ng Panginoon, magpakatatag ka at maging matapang dahil ang mga taong ito ay makakarating sa lupang pangako sa pamamagitan mo. Sabihin mo sa katabi mo, meron kang purpose. May layunin ng Panginoong Diyos sa iyo. Ang nagbibigay po sa atin ng kalakasan at nagbibigay sa atin ng tapang ay yung maintindihan po natin yung layunin ng Panginoong Diyos na ibinigay po sa atin. You will lead these people to inherit the land. God called on Joshua was not just survive Canaan. It was bring a whole nation into what I promise. Same with us. God's purpose is not just your breakthrough, your blessing, or your growth. It's about who are we leading to Jesus along the way. Niligtas po tayo ng Panginoong Diyos, hindi lang po para mag-breakthrough. Sino dito may mga breakthrough na po? May mga answer prayer na? Wala? Kakalungkot naman ng church natin. Baka dapat church natin hindi victory. Dapat tayo ay defeated. Hindi, malamig lang kaya May mga breakthrough po na nangyayari po sa atin, pero hindi po yun yung dahilan ba't tayo naligtas. May purpose po na binigay po sa atin. Same thing kay Joshua. Joshua, tumayo ka. Maging matapang ka dahil may nakasalalay sa iyong mga tao to go to the promised land. If we are a parent, ano yung layunin ng buhay natin? Maituro sa ating mga anak kung sino yung ating Panginoon. Yung pananampalataya na meron tayo, maipasa natin sa kanila. If you are a husband, there is a precept of the Lord.
Be strong and courageous. Stand up. Para yung pamilya mo ay idala mo din sa Panginoong Diyos. Anong pinagkaiba ng precept at saka ng promise? Yung promise, it is the will of God sa atin. Yung precept, ito po yung utos ng Panginoong sa atin. Ang lakas po na pinagkukunan ni Joshua ay dun sa utos na sinasabi ng Panginoon. Tanong, ano yung purpose mo? Bakit nandito ka sa simbahan ito? Dati noon, nung ako ay naging Kristiyano, pag pumunta ako sa party, lagi na lang ako ang kawawa. Dahil dati noon, malakas akong mang-asar. Ngayon, ako naman po ang inaasar nila. Uy, alive, alive. Gaganan lang ako. Para sabi, parang lagi akong kawawa. Pero when I understand, kaya pala ako ang naunang Kristiyano sa kanila para sila po ay madala ko rin sa Panginoon. Last 2 weeks, nandito kami sa Lukban. Kasama ko po yung kaibigan ko nung ako po ay elementary. Nandito kami, nag-uli kami sa Lukban. Nag-end up kami sa McDonald's din po. May McDonald's naman sa Lucena, no? Pero pinakita ko lang po yung Lukban. Unang kwentuhan namin, nung pagkabata namin, tapos end up kami nung nakakilala na kami sa Panginoong Diyos. Nakakatuwa lang po kasi God used me also so that sila po ay makakilala sa Panginoon. And same thing to us, may mga layunin po ang Panginoong Diyos sa buhay natin. 2 Corinthians 5:18-20, He gave us the ministry of reconciliation. We are Christ's ambassador. As a student, lead your classmate to Christ by how you study, how you handle pressure, and how you love people different from you. As a single, use your time and freedom to disciple others. Be the person people can run to. As married, lead your spouse and kid to Christ first. Your home become a mission field. In business, lead your employees, customer, and partners to see Christ in your integrity and generosity. Verse 7, kung yung verse 6, nag-encourage na be strong and courageous. Dahil maglilid si Joshua ng tao, pinakita ng Diyos yung purpose niya. In verse 7, mas matindi pa. Sabi po dito, only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that the Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success. Wherever you go, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that it is written in it. For you will make your way prosperous, and then you will have good success. Sino po dito gusto mo maging prosperous? Have a good success. Huwag daw po natin ilayo ang salita ng Panginoong Diyos. Maging mas matapang ka. Sabi doon, maging mas matapang ka. Maging mas malakas ka sa pagsunod ng salita ng Panginoong Diyos. Kanina, maging matapang ka lang, maging malakas ka lang, kasi may ililid kang tao. Pero sinasaad ngayon dito, kailangan din pala natin maging matapang, kailangan din pala natin mas maging malakas sa pagsunod sa salita ng Panginoong Diyos. Kailangan ng lakas ng loob, ng tapang, na gawin
ang nais niya. Sino po dito nagbabasa ka ng Bible? Yan, meron. Gusto mong makita na mas mabait ka? Tingnan mo po yung mga tao na mas walang hiya sa'yo at masasabi mo, mas mabait ka. Pero gusto mong malaman na marami kang maling nagagawa? Tingnan mo po ang Biblia. Basahin po natin ang Biblia at makikita mo yung mga puwing sa iyong mga mata. Minsan lagi natin sinasabi, Panginoon, baguhin mo yung asawa ko. Baguhin mo yung kapitbahay ko, ang sama ng ugali. Yung mga politikong yan, baguhin mo yung mga yan, mga kurakot yan. Ako, konti lang. Sa kanila, maleta ako, wallet lang. Sa akin, white lies lang. Sa kanila, black lies. Alam mo yun? Pero when we read the Word of God, it shows us kung gaano po tayo kadumi. Sabi po dito, be careful to obey all the law. Meditate on it day and night so that you may be successful wherever you go. God is telling Joshua, you cannot hide behind the crowd. You cannot blame the community if things go wrong. You cannot cause of their collected spiritually to get you through this fight. Para magtagumpay ka, yung utos po to ng Panginoon ay hindi po para sa simbahan, but it is a singular. Kaya sabi dito, be careful to obey all the law. Meditate on it day and night so that you may be successful wherever you go. It means po ito po ay pananampalataya na hindi po second hand, but pananampalataya first hand. Sino po dito na open na kayo? Hope, yun po yung goal natin. Na hindi po ako ang maka-open sa inyo, pero yung salita ng Diyos, ito po yung maka-open sa atin. Kaya sabi po, hindi lang tayo magbasa ng Bible tuwing Sunday, alas 4 ng hapon. Basahin daw po natin ito day and night. And be careful. Sabi doon, mag-ingat ka. Tingnan mo ngayon katabi mo. Tingnan mo yung wallet mo kung nandiyan pa. Mag-ingat ka. Be careful to obey written in it. Madali po ba maging Kristiyano? Kaya nga po sinabi ng Panginoon, mas maging matapang ka, mas maging malakas ka sa pagsunod ng aking salita. It takes courage para talikuran mo ang iyong nakaraan. It takes the Word of God para maintindihan mo na ito na ang dapat mong ginagawa. The precept of the Lord. Marami po dito inuutos ng Panginoon. I am commanded you. If you are a husband, love your wife as Christ died to the church. If you are a wife, submit to your husband as you submit to the Lord. Kung ikaw ay meron pong nakagawang kasalanan sa iyo, kung pinatawad tayo ng Panginoon,
tayo din po ay magpatawad. Tapos susunod pa na, mahalin mo ang iyong kaaway. Pakainin mo, alagaan mo. But when we do it, sabi doon, we will be prosperous and successful. You want to be victorious, you want to be conqueror, you want to be successful, sabi doon, meditate it day and night. When we say meditate it, hindi lang po binabasa natin to, but also pinagbubulay-bulayan po natin. Kino-confess po natin siya. Hindi lang po kino-confess, but cause ipinapanalangin din po natin yung kanyang salita. When we say meditate it, nakakita na po ba kayo ng baka at saka ng kalabaw? Yung pagkangumuya po ng ng damo, tapos imig sila, hindi pala, kambing pala yan. Kasama din ang kambing, di ba? Wala pong tigil sa pagmuya yun. Paulit-ulit, 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 paulit-ulit. When we say meditate, the word meditate is not enough to describe what the original Hebrew term, haga. Yung sa Hebrew daw po, yung meditate, ang ibig sabihin daw po niya, haga. At hindi daw po kayang ipaliwanag yung hagang yon sa term lamang po ng English o yung meditate. It means to murmur, moan, and growl like how a lion growls over his prey. Yung meditate daw po, ito daw po ay nagmumurmur. Yung parang, di ba, yung murmur. Yung moan naman po, yung pagka nasa when we growl, para wamali, ay, yung galit na when you do the pray, para kang lion na ganun mo, sinasakmal ang iyong kaaway. That's the meditation. More. Pwede mo itong ulit-ulitin, Lord, you said to your word that I am your children. I am valuable. I am holy. I am righteous. I am justified. I am a conqueror. Or pwede mo rin, Lord. Alam po, every time naalala ko po when yung kaibigan ko nung nawala siya, tapos kita ko yung asawa niya nandun, yan mo yung pagtangis niya sa Panginoon, Panginoon, akala ko po ba mahal niyo ako, bakit niyo po kinuha yung asawa ko? Then seeing the children na meron siya, pero every time na pumapasok po sa mind ko yun, ako po, there's a time na lagi akong napapala, Lord, why? Pero ito po yung pagtangis sa Panginoong Diyos. Remember Hannah? Yung siya po ay nasa chapel, nung siya'y nakita ni Eli. Yung pagtangis niya, pagkamala siyang lasing. Kasi ganun po yung how she meditate the Word of God and pagtangis sa Panginoon, ibigay mo po yung aking nais. Maari po imposible sa tao, pero sa iyo walang imposible. And there's also a moment we are like a lion. Tanda ko po nung single pa ako, nasa talyer kami. Parang somehow nag-manage ako ng talyer. Tapos doon sa third floor pong yun, ayaw akong pumunta doon kasi matatakotin po ako. Dati, pagka mga alas 7 ng gabi, may nautusan ako para kunin yung gamit. Kasi nandun yung mga gamit namin. Eh, so happen wala akong kasama. Alas 12 ng gabi. Ay, kailangan kong kunin yun. Pupunta ba ako? Born again na ako? May Diyos na ako? In Jesus' name!
Pag gano'n ko, may nakakita akong puti. In Jesus' name. And honestly, when we meditate His Word, we can claim it. Pwede po natin itong sabihin, in the name of Jesus, healing will come. In the name of Jesus, let your provision be upon us. There's a power in the name of Jesus. Alam mo yung sinabi mo, all authority in heaven and earth has been given to me when Jesus said it. So therefore, go and make disciples of all nations. We are like Jesus. When we accept Him as Lord and Savior of our life, the power of Jesus is also in us. Heaven and earth, the authority of heaven and earth, with the authority of Jesus, we have also authority in the evil. We can command the evil. Ito, siguro isa na lang illustration. May lumapit po sa amin, sabi sa akin, Pastor, samahan mo ako, magkakasaw tayo ng yung kapatid ko. Okay. Pero kasama niya din yung mga kapatid niya. Then I tell lang the 7 Sceva, nung time na yun, nagpalayas din po ng demonyo, pero hindi, sabi ng demonyo, yung Jesus kilala ko, pero kayo hindi nyo kilala si Jesus. It's a moment in time din na yung mga family member nila, yung mga kapatid din niya, ay tumanggap sa Panginoon. Sabi dito, kailangan po natin tanggapin ng Panginoong Jesus para pagpunta po natin doon, hindi po tayo yung balikan ng enemy. So when we accept Jesus as Lord and Savior, hindi pwedeng balikan tayo ng enemy na sabihin sa atin na ako si Jesus kilala ko pero kayo hindi nyo kilala. So it's a moment of na tumanggap sila. Alam niyo po, nung pagpunta namin doon sa bahay na yon, kasi yung kapatid nila talagang nagwawala. Ang ginawa po ng kapatid nila, pumasok po dun sa kwarto at hindi na po nagpakalabas-labas. And I believe also that the presence of the Lord is with us when we go to the Tapos sabi nung kapatid, Pastor, pasukin mo dun sa kwarto. Huwag na natin pasukin. Dito na lang tayo mag-pray together. In that moment, we pray together and we cast out the place. And after that, naging maayos po yung kanyang kapatid. Pero hindi na po lumabas that time. What do I mean? Same thing to us. When we know the Word of God, when we know His precept, His purpose, it will give us courage and strengthen us. Last, the presence. Hindi lang po yung precept, hindi lang po yung promise ang nagpapalakas sa atin, but also the presence of the Lord. When Joshua looked into himself, he feel na hindi niya kayang gampanan yung responsibilidad na iniwan ni Moses. Ilang milyon yung Israelitang yon. At makikita natin doon, matitigas po ang ulo. Sino dito may kakilala kayong matigas ang ulo? Ako, 3 lang po yung anak ko, pero nasakit na po yung ulo ko. O yung mga anak, siguro, mga anak, dadalawa lang ang nanay at dadalawa lang ang nanay ko, ang tatay ko, ang magulang ko. Nasakit na rin ang ulo ko, parang gano'n. Matigas ang ulo. Pero si Moses parang si Joshua, looking in his capability, parang hindi niya kaya. Kaya parang in this point, ipinapakita ng Panginoong Diyos na hindi sa abilidad mo, hindi sa talento mo, hindi kung sino ka, pero ako mismo, Joshua, ang pumili mismo sa'yo. It says here, have I not commanded you? Hindi ko ba iniutos sa iyo? Be strong and courageous. Do not be frightened. And do not be dismayed, for the Lord your God is with you whenever you go.
Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos at sa iyo kahit saan ka man pumaroon. Sabi dito, alalahanin mo. Hindi mo ba alam? Huwag kang matakot. Huwag kang manghina. Name it. Ano yung mga bagay na nagpapahina sa'yo? Ano yung bagay na nagbibigay takot sa'yo? Pero sinasabi ng Panginoon, hindi mo ba alam na ako ay kasama mo? In verse 5, mas lalo tayong maano dito. Sabi niya dito, walang makakatalo sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moses, hindi kita iiwan o kaya'y pababayaan. For Joshua, akala niya, it's about Moses. Or maybe, sinasabi niya sa sarili niya, kung ako lang ay kagaya ni Moses. When I say 1 divided by 2, mahahati ang dagat. Or pagka hinampas ko yung stop, may lalabas na tubig. Pero dito pinapakita ng Diyos, it's not about you. It's not about your strength. It's not about your ability. But it's all about me. Kasama mo ako saan ka man pumunta. Yung laban mo ay hindi mo lang laban. But ito ay laban ng Panginoon. When you trust in God's presence, your personal adequacy ceases to be the issue. Your luck and strength doesn't matter when the sovereign God has promised His personal companionship for the assignment. You don't need more self-confidence. You just need a deeper, unwavering God awareness. Aware ka ba na ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na present in everywhere ay kasama natin. Sabi niya doon, hindi niya tayo iiwan, pababayaan. Kasama niya tayo magpakailanman. Again, babalik po ulit ako. What is your greatest fear? Ano yung takot mo? God has a promise to you. God gave us a precept what we need to do. And God also gave His presence that He is with you always. Hindi po tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Let us pray. Lord, thank you that whenever season bring us fear, we know that you are there to give us courage. Help us to understand that your promise is real. That we need to do is not to back up, but to step forward. Lord, we pray for the day. Ano man yung mga takot na meron kami, maaari ito ay ayon sa aming kalusugan, ayon sa aming pananampalataya, ayon sa aming mahal sa buhay. Ba't alam namin, Panginoon, na sa bawat takot na meron kami, Ikaw ay aming kasama. Meron kang pangako.
at meron kang alituntunin na ibinigay sa amin para kami ay magtagumpay sa mga pagsubok na aming mga pinagdadaanan. And if you are that person na ngayon na-identify mo yung takot na yon, I believe God is giving you a word na magbibigay sa iyo ng kalakasan. I will give you 2 minutes to process it. Lord, ano ba yung takot na meron ako? I believe God is giving you a word that give you strength and courage to face it. If you have fear for the future, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, and to give you hope for the future. If you feel that you are not valuable, God saying to you, I came here from heaven to die for you. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. God the Father really loves you. If you don't have a father here on earth, God is telling you, I am your Father. Maybe you miss your father. You are not fatherless, because I am your Father here in heaven. Maybe you miss your father, the embrace of your father. God is embracing you today, giving you comfort, giving you assurance. Whatever happened in the past, ano man ang nangyari sa nakaraan, ako ang Diyos na magre-restore nito. I will restore what happened in the past. Lord, thank you, God. We allow your presence to be upon us. Said to your word that we meditate your word day and night. Lord, what are the things that we need? What is your word that we need today to meditate it? Lord, thank you, God, for those people who receive your promise, your word today. Thank you, God, for your guidance. Thank you, God, for your restoration. Thank you, Lord, for your healing to be upon them. That the past will not dictate kung sino sila. Pero kung sino ka sa amin, Panginoon, ito ang magdedeklara kung ano ang aming kinabukasan. Lord, thank you for your promise that we are a conqueror. You are a conqueror, that in every time you step your foot, the Lord is saying to us, it is ours. Lord, thank you. Also, we want to say sorry for the things that we done wrong. That you said to your word, be careful to do everything written in it. Lord, we're humbling ourselves before you. Ano man yung mga bagay na mali sa iyong mga mata, tulungan mo kami, Panginoon, na ma-surrender namin ito sa iyo. At bigyan mo kami ng kapatawaran sa mali naming nagawa. If there's a sin in our heart today,
God is asking us to ask for forgiveness. Lord, Ikaw ang Diyos na nakakakita ng lahat. Wala kaming pwedeng itago sa inyo. We allow that you will search our heart. Cleanse our heart, Lord. Sabi mo sa iyong salita, na kung kami ay hihingi ng tawad sa iyo, lilinisin mo ito, babaguhin mo ang aming mga puso, singlinis, simputi ng isang asno, Panginoon. Lord, thank you, God, for your forgiveness. Thank you, God, for you're giving us the assurance that if we confess our sins, we are already forgiven. Lord, thank you. Can we all stand up? Let us pray. Lord, we pray for the day that as we worship you, help us that in every word na lalabas sa aming mga bibig, ito'y magbibigay ng papuri at pasalamat sa inyo. We want to glorify you into this place. Let's sing a song to the Lord.